Magandang araw muli. Welcome to our program, God Our Teacher or GOT. At ito ngayon ay third live session ni RJ. Tayo na po ay sa part 6 na sa episode. Part 6 na po. At without much further ado, itutuloy na natin. Part 6 na ito. Sa third namin na live discussion sa kanyang streaming video where I am the guest. I am his guest. Tuloy na natin. Tanong ko po sa inyo, anong talata po sa Biblia, kasi wala po kayo nabasa sa Romans chapter 13, anong talata sa Biblia, kapitol at versikulo, so yan, binigyan na kapangyarihan ng Panginoong Diyos to register sa kanyang sekta, sa gobyerno? Anong talata yun? Okay. Sagot. So, sorry na. Anong talata daw? Part 6 na tayo ha. Anong talata daw? Anong talata daw nakasulat doon sa Romans? Siya na-repeat sa Romans 13 verse 1 to 3. Ginagamit ko rin, ginagamit niya. Sabi niya Romans 13 na si Soriano binigyan ng kapangyarihan na magparehistro. Diba? Magparehistro. Hinahanap niya ang salitang magparehistro. Sabi niya that you must be logically correct. That is logic. Logic is correct thinking and correct reasoning. Sabi niya. Tandaan no? Correct thinking at saka correct reasoning. That is logic according to him. Totoo naman no yun. Ang tanong niya kung saan doon nakabase sa talata na walang manamang rehistro doon na sinasabi ni si Soriano magrehistro. See? Ang nandoon, mababasa natin sumusunod. Magpailalim tayo sa gobyerno, sa mga hari, sa mga princess. Magbigay tayo ng tax, gobyerno po ibig sabihin. Yun po express. Yun po pagsunod sa gobyerno. Kaninong utos, sinong masunod? Ang gobyerno. Ng tao, hindi ang Diyos ang masusunod. See? Sabi ng Diyos, sumusunod kayo sa mga hari. Ang Diyos ang nagsasabi. Ang pagsabi na ang susunod mo, ang gobyerno. Ngayon, applyan natin ang logic. Logical from the Greek word logikos. To serve God. Reasonable service of God. Latria is reasonable service to God. Worship. Yun ang broadened definition, evangelical definition. Hindi lang panalangin, hindi lang pagluhod ang worship. At kasali doon ang pagluhod at pagpanalangin. Lahat ng kabanalan sa Diyos, tungkol sa Diyos, pa sa magserbisyo ka sa Diyos, yun po ay worship. See? Sa dictionary, hindi yun. Basta ang worship lang pagpanalangin at pagluhod. Sa biblical, sa evangelical, yun po reasonable service. Logical service in God. Yun po ang latria or worship. Ang Greek word, logikos. Now, sabi niya, correct thinking daw. Ito. Basta may sinasabi na sumusunod sa gobyerno. Magpailalim. Ha? Kasi yung gobyerno, ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa tao sa gobyerno. Siya din nagbigay ng gobyerno sa atin. Siya ang may-ari sa mundo. So, alam niya ang ginawa natin dito. Binigyan tayo ng Diyos ng gobyerno para mamahala sa atin na sa labas ng iglesia. Mga gobyerno ng tao. At bawat gobyerno, bawat kaharian ng tao, mayroong kalooban at sila tao ang masusunod. Silang tao ang masusunod, hindi ang Diyos. Sa labas ng kaharian ng Diyos. Ang gobyerno na sasabi, kaharian ng tao, ang kaharian ng Diyos, siya ang naghari. Yun po ang spiritual kingdom. Ngayon, may kaharian ng tao, lalo ng Pilipinas. May kaharian din ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanyang kaharian, sumusunod kayo sa tao ng mga prinsesa, mga politiko, mga princess. Yun ang sinasabi. Ngayon, applyan mo na correct logic. Ngayon, si Soriano, nagrehistro. Kanong batas? Kanong gusto magrehistro ka? Ano? Isa yun sa kalooban o gusto ng gobyernong mga tao. Sila ang susundin. Kasi hindi pwede dito kalabanin mo ang gobyerno. Nandun ka sa gobyerno, wala kang choice. You have to live according to the law of the Philippines. You must be law abiding. If you are not law abiding, mapriso ka. May parusa ka sa batas pag nilabag mo. Halimbawa, huwag kang maingay, huwag kang manigaw-nigaw, public disturbance sa tao. Pag nakita ka ng pulis, bakit ano sisigaw mo?
pag humulan ng away. Hindi, may batas tayo na wag mag-skandalo. Kaya, yun ang gusto ng gobyerno, ang nag-enforce mga pulis at maraming law enforcement agency. Ang logic ngayon, pagsunod ng gobyerno, kasali ba ang pagparehisto? Kung ang premise mo ay, sabi ng Diyos, evangelical premise, sulat ni Pablo, susundin ang gobyerno. Sabi nun. Ngayon, ang pagsunod ba sa gobyerno, hindi pagparehisto o magparehisto? Yung logic doon. Siya illogical. Siya pala ang nag-aral ng filosofiya na hindi pala logical, illogical. Gobyerno sasabi magparehisto. Hindi ba batas ng gobyerno nun? Hindi ba ang tao ang susundin? Hindi Diyos. Ang tao ang susundin, hindi Diyos. Sa kaharian ng tao, jurisdiction lang. Kung ikaw ay Amerikano, obliged ka, sumusunod dito sa Pilipinas sa batas ng mga Pilipino. Walang divorce dito. Hindi lahat doon sa Amerika okay, pero dito sa Pilipinas walang divorce. Wala dito mag-administer na may divorce sa korte. Wala. Ang masunod, ang gusto ng tao dito sa Pilipinas. Tao ang may gusto, tao, hindi Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Ngayon, ang problema, register na. O kayo, na-register ba kayo? Ha? Kayo sumusunod sa gobyerno tapos ayaw nyo paparehisto? Anong logic yun, RJ? Hindi ka logical. Sabi niyan na correct thinking daw ang mismo sa live part 5 na correct thinking daw ang logic, illogical ka at saka evangelical. Para kang sa against the gospel. 2 Corinthians 4 verse 4. At ikaw rin, ganun ka rin. Sabi nga sa Diyos, sumunod eh. Anong ginagawa mo? Hindi kayo sumusunod. Ngayon, wala kayong susunod kasi unang-una, logically, ayaw na nung magpa-rehisto. Ang utusan ng gobyerno, sumusunod ba kayo? Ngayon, sabi niya nung una, ay, bakit ang founder? Yun ang gusto ng gobyerno, sumunod ka eh. Tao ang susunod, sabi ng Diyos, sa hari, mga hari, hindi mga rebelde, hari ang yung susundin. Sila ang ulo ng gobyerno. O kung susunod ka, ganito ang sagot, God, bawal ang founder pa? Bakit sila God, founder, susundin mo lang? Susundin mo lang kasi tao sila, sabi ko nga, God, sabi mo, susundin. O sinusunod namin, bakit pagkasala kami ng founder? O, sino sinusunod mo? Ang Diyos, sino susunod mo? Tao din. Tao pala, yung susunod, hindi pala ako eh. Walang ano kasi problema ng tao. At pangalawa, yun ang batas. Pag sinabing batas, you cannot change the law. Especially if you are not the lawmaking bodies like senator at saka kongresista. You cannot change. It is impossible. Sa korte kasi, you are not, no one can do the impossible. You are not obliged to do the impossible. Primarily, you are not Congress. You are not even a senator. And even if you are a senator or congressman, still you must abide by the rule, elect the majority rules sa pag-enact ng batas. Sa ganong sitwasyon, logical ang reason mo. Evangelical. God, sabi mo, susunod ako sa utos sa mga taong mga hari. Hindi mga rebelde ang ibig sabihin, huwag ka susunod sa rebelde. Sa mga hari, mga legal ho yan, legal ruler, mga legit legal. Mga hari. O ngayon, ang sabi ng hari, magparehisto. O rehisto. Ang sabi ng hari, kailangan mag-founder daw. Sundin mo sila. Basta, hindi, sabi, wala naman tama sa, may tama at mali sa labas. Pero sa kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos hanapin, may puro tama, katuwiran ang utos ng Diyos. Kung ang Diyos ang iyong gusto, iyong sundin, nanahan sa iyong puso ang kanyang Espiritu Santo, nagturo na mga utos. Na mababasa rin natin ngayon. Kung ano itong mga utos na sinusulat mga apostol at mga propeta. Nagpupisa sa mga utos ng Espiritu Santo. Ang reason mo lang, sabi mo, Diyos, susunod ako. O ngayon, ang batas ng tao,
gusto nila ako daw ang founder. Si Soriano daw ang founder. Wala tayong pakialam. Sundin mo lang. At huwag mong ituro sa kaharian at sa labat ng kaharian na ikaw may Espiritu Santo, magturo ka na founder na mga tao sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos lang sa pamagitan ng Espiritu Santo. May problema ba doon? Nagalang niya kahit maling mga doktrina ng tao. Pero wag mong sabihin niya sa Diyos at sa mga anak ng Diyos. At yung mga taong naghahanap sa kanyang kaharian. Hindi yun pwede. Anyway, in the kingdom of God, obeying the law of God, you must have faith. You must have faith. In in Romans 1:16, you must have faith in the gospel. And your faith is the one who move you to do your faith. Again, in 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Gagawin mo, hindi ka lang maniwala. Ang faith, napaka-importante. Yung gagawin mo doon sa faith. Ang founder na si Soriano sabi ng mga tao sa sect, hindi yun faith. Hindi yun ang pinapalataya, hindi tayo naniwala doon. Yun ang paniwala ng mga tao, founder daw. Mga legal na paniniwala. Legal, pero sa Diyos, hindi yun. Katanggap-tanggap. Freedom ng tao, we have the freedom of religion. Muslim, maraming mali. Ang Catholics, Tanak, maraming mali. Protestants, maraming mali. Lahat, pati religion, nakamali din. Ang tawag na law of faith. Ang law of faith, yun po ang turo ng Espiritu Santo, pinapaniwalaan natin at sinusunod. Sa 2:29 of Romans. You know, ang topic niya, kung anong talata, na si Soriano binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan ng Espiritu Santo nanahan nga sa kanya Sino mapagsabi? Malaman sa gawa. Ang gawa ni Soriano, Biblia ang tinuturo, hindi katekismo. At kahit pagtanong ka, masasagot niya lahat. Nakasabi sa Lucas 21:15 na walang makatalo sa kanya sa debate, malaman sa gawa. Hindi sa salita, ako ang nabigyan ng Diyos ng authority. Hindi sa gawa. Sa Katolika, binigyan ng authority, ang nagturo ng Ebanghelyo, at ayaw mapagparehistro. Anong sabi ng Diyos? Sumusunod ka sa gobyerno. Kapag sunod sa gobyerno, logically, may parehistro. Pag sunod sa gobyerno, hindi ba magparehistro? Illogical. Ang ano ni Soriano, nakikita yan sa gawa at nanais mong walang bawal kung mangangaral ka. 14 of 1 Corinthians verse 1. Pag mangaral ka, kung gusto mo lang, walang pilitan, sabi ng Diyos. Ikaw mag-volunteer at makita ng Diyos ganado ka. Tutulungan ka ng Diyos. Maraming tata. Sabi lang ni Pablo, basta ang mga nakasulat at sinusulat ng mga utos namin na sulat, yun ang inyong pangaral. Walang ibang utos na manalangin kay Maria. Sa ano lang yan. Ang basehan pala muna, 1 Corinthians 14, verse 36 to 39. May basehan. Ang aral ng mga apostol. Kasi ang aral ng apostol, galing po sa puso nila na tinuturoan ng Espiritu Santo, nanahan din sa kanilang puso. Kaya alam na ang gusto ng Diyos, nalalaman niya ang gusto ng Diyos kasi ang Espiritu ng Diyos mula sa kanyang puso, nandyan din sa kanilang puso. Yun ang circumcision of the heart. 2:29 of Book of Romans. Hindi mo pwedeng isingit yung sect na yan. Requirement ng gobyerno, pagsunod lang din sa tao, ang utosan ng Diyos, sumunod tayo sa mga hari. Hindi lahat ng tao mga hari, mga politiko, mayor, kahit barangay. Basta sa gobyerno. Ibig sabihin, ang Diyos nag-respect sa legal rights, legal law, legal will of the people. At kung hindi ka maniwala sa Diyos, okay lang sa Diyos. Kalayaan mo yan. Pag namatay ka, hukuman ka. Wala ka pa rin iskapo. So, ang gobyerno, sabi pa, i-founded ni Soriano, yung requirement niya Ano ba magawa ni Soriano? Di ba sumunod sa gobyerno? Kaya ba niyang baguhin ang gobyerno? There's nothing you can do. You cannot do what is impossible. It is impossible kasi unang-una, hindi siya legislator. Hindi siya senador, hindi siya congressman. Yun maunawaan ng Katoliko. Hindi kasi ka nag-aral ng batas
Legal, kaya ligaw kayo. Theological lang. Mga pare nyo, mga bishop nyo, nag-aral legal. Kahit saan legal siya, pag-usap kami sa legal. Kahit saan pwesto, sa kahit nag-live. Ang batas ng Diyos, kaharian, yung tinatawag na law of faith. Ang batas ng Diyos, yung gustuhan ng Diyos, evangelical law, and you have to believe it also. That's faith taught by the Holy Spirit within our hearts. Yung batas natin sa Pilipinas, hindi yung law of faith. Kaya normal na magkamali kasi hindi yan kasali sa faith natin. Ang gusto ni RGC nyo, para bang ang law ng batas ng Pilipinas, mas susundin natin imbis ang law of faith. Hindi yung law of faith. Ang susundin natin, law of faith because we believe the Holy Apostles. That is faith in 1 Timothy 2 verse 1 to 2. Pagsunod sa apostol at maraming pagsunod sa Espiritu Santo, sabi ng Espiritu Santo, at maraming hihiwalay sa turo ng Espiritu Santo. Hindi na maniwala. Katuparan niya mga katuko. Hindi sila ebangelista ngayon. Sila ay katekista. Base sa katekismong turo ng Iglesia Katoliko Romana. We should understand we have the obligation to the law of God and we have the obligation to the law of humans. We have the obligation to God and we have the obligation to man. Love God above all. Love yourself as you love thy neighbor. That is that example that there is a law of man. There is also a love of God. We must serve God and we must serve humans. The kings must be served and the kingdom of God must be served. You are confused. You must serve both. While living in this planet Earth, we are humans with this physical flesh, with a law, especially in the nation, Filipino. And we are bound to obey the law of man, and we are also bound to obey the holy law of God. It is not because we obey the law of man, we do not obey the law of God. No way. Because the law is mandatory, human. And the law of faith, you must have belief. But as long as you believe that the founder is Soriano, it is not our faith that we believe. The law of the humans are not the law of faith. You must understand that. It is different because the law of faith is in our hearts. In the hearts of the apostle and in the hearts of the prophet, taught by the Holy Spirit, with living within them. In the kingdom of God, we are bound to follow and believe. Believe is very important and obey the will of God. And do not think that Soriano is a founder. No, it is only the legal requirements of the government that we also have to follow. It doesn't conflict because the law of God is different from the law of man. And the law of God is a perfect law, a holy law, 1:25 of James, not the law of man. But it doesn't stop God to preach His gospel that He is the founder. And you cannot insist that truth in the government, especially they are Catholics. They have freedom. They have the freedom to exercise their wrong belief if they insist it. But after judgment, that is a law. When those who preach that Brother Soriano is the founder, that is not true. That is against the will of God because the will of God, He is the one who founded in our hearts His kingdom through His Holy Spirit, and His law is evangelical, opposed by Satan, who is anti-evangelical, like RGC. We are judging now based on the evangelical judgment. 1 Peter 4 verse 17 to 18 and 2:19. But a sin willfully or intentionally committed against God is not forgiven. If you know the truth, do not teach that Soriano is a founder. It is only the legal belief and understanding of the Filipinos. We are obeying their will. That is a law. You have no choice, as if there is. All sect of religion must be registered as mandated by the law of the Philippines. If you are not colorum, if you do not want to be colorum, you must register. The Catholic must register. You obey the government and you obey God's will. God said that because if not, there will be chaos between the Church of God and the state. The Church of God are those people who have the Holy Spirit of God in their hearts. Not the Catholic, not the Muslims. They are not the church.
not the Protestant, because they believe that believe only. What is that believe only? What is that law of faith? Believing and doing. In Romans 3:27 and in James 2 verse 18, you have to do, you have to work, your faith must be displayed also in your work. That is the holy perfect. That is perfect, believing and doing. You do what you believe, and if you do not do what you believe, it is nothing. It is vain, walang kwenta. Sabi mo anong talata? Sabi ko nga, silent nga ang Diyos. Na sabi ng Diyos, express pa siya sabi niya, sumunod kayo sa gobyerno. Ano ang free will ng gobyerno? May karian sila din. Lahat ng karian ng tao may free will sa iba't ibang nasa may free will siya. Sa kanila doon, pwede ka mag-abortion. Dito sa Pilipinas, bawal. Yung batas ng gobyerno, part of free will yan. Iba-ibang free will ng mga Pilipino. Iba-ibang free will ng bawat bansa. Yung free will, batas po, at yun ang enacted by the legislator, nagrepresenta sa free will ng nakakaramihan against individual free will. That is the law enacted by the authority represented by the senators and congressmen. Lawmaking bodies. That is free will. That is your will. You exercise your free will in the government. You are the ones who establish a law, the will of the people. That law is the will of the people, not the will of God. The will of God is evangelical in His kingdom. It's taught by the Holy Spirit in the heart of God and also in our hearts. It teaches our hearts from the time of the Holy Apostle and the prophets. 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Magkaiba bang free will? Ang Diyos hindi pinag-alaman ng Diyos. They do not know what is free will. Free will is you have to exercise your will, which you are not compelled, you are not forced by God, and you are not even forced by Satan to be evangelical. You are the ones who have the control in your free will. That's why it is called free will. 1 Peter 2 verse 16 as a basis. You are not robots, so that makes us different from robots, because we have the free will to do what we want to choose, and to believe what we want to choose. We are choosing between evangelical and anti-evangelical. We are doing between evangelical and anti-evangelical doings or deeds. Non-evangelical yun. Hindi nakasulat, pero hindi rin anti-evangelical. Pati Diyos ng evangelical. Pero evangelical ang Diyos sa kanyang puso. Iba ang non-evangelical at iba ang anti-evangelical. Yun ang free will mo. Walang kinakalaban ka. Ang sinasabi mo na si Soriano hindi magpariso, ikaw mag-interpret. Free will in other words, because God is the free will also of God is evangelical. Evangelical, that is also a free will of God. And other than that, there is also the free will of God that is not non-evangelical, but never He is anti-evangelical, because that is His will. Meaning, God doesn't say in His gospel. See? God doesn't say in His gospel. He is silent. He is unexpressive. He doesn't say anything. Meaning, it is neither commanded or prohibited by God. You have the freedom to exercise your will. But anti-evangelical, that is different. The will of God exists, and you against the will of God, who is evangelical, like Satan, anti-evangelical, even preventing the gospel to shine in the hearts and the minds of the people. 2 Corinthians 4 verse 4. Hindi wala nakasabi ang laro yun. Kung sunod siya sa gobyerno, doon mo malaman sa kaharian ng Diyos kung bawal ba siya ang tatawagin founder. Ang Diyos na ang founder. Ang nag-founder ang Diyos sa ating puso, sa espiritu na. Kinukomplikado mo yung mga bagay eh. Simple lang sana yung tanong ko, men. See? I'm not complicating. That is my answer, and you don't want to accept it. Why? Do you want me to believe you? Who are you? I have the Holy Spirit of God, and I in my heart. You are not the one teaching my heart.
The Holy Spirit of God is teaching. We are basing about the book of Romans 12, 13 verse 12, 13 verse 1 to 6. It is obedience to the government, to the kings, not the criminals, but to the kings, the political ministers, the governor, the mayor, the barangay, as long as they are legit, legal entities of the government. I am not complicating. I explain as dictated by God to you things that you don't understand. You do not accept. You are like Satan. As said by Jesus Christ, you do not accept the truth. 43 to 47 of book of John 8. That is the basis. I am not complicated. I stick to your answer, to your question. I said that you cannot narrow what is enlarged. Sa'yo, ang gusto mo, kinikitiran mo ang bini na wala doon nakaresto. Wala. Logic. Sumunod sa gobyerno. Anong ginawa ng gobyerno? Katulad ng SEC. Magparehisto. O anong logic mo? Pangalawa pa, hindi lang basta philosophy yun. Batas ho yun. Mandatory required ka. Batas ng gobyerno, hindi batas ng Diyos. Hindi yun ang pagbasihan na paghukom sa atin ng Diyos na maniwala ka, totoo na. Hindi. It is not even a law of faith. Basta batas ng tao yun. Hindi kailangan mo na sundin. Na founded na sa so be it. Yun ang pananaw ninyo. Yun, kayo ang nag-require ng batas, kayo ang gumawa ng papel. Sisuran na lang, ginawa lang, magpupirma lang. Kayo ang gumawa ng requirements base sa batas. At walang magawa sisuran sa batas, sumunod lang. Batas nga eh. Mandatory nga pag marami ng sekta, marami ng membro, obligado ka na i-register para hindi ka kulurob. Katulad ng Katoliko, hanggang ngayon kulurob pa rin. May batas sa Pilipinas na require, kulurob pa rin. Sino nag-exempt sa inyo? Exempted ba ang Katoliko? Anong batas? Na except the Catholic, all the religious sect must be registered. And you are teaching catechism. And the MCGI is teaching insect, registered insect. The Church of God is teaching the gospel. And you are teaching catechism. And you are not registered. Who are you? Satan said, I belong. I give you the kingdom. The kingdom of the Philippines is his own. Catechetical kingdom is spiritually. And ruled by Satan. He owns the kingdom, that's why he is not registering his kingdom. He's unfair. He's anti-evangelical, God commanding to follow the government. You understand? Let us move on now. Mabasa ka ba? Kinuot mo ang Romans chapter 13, wala ka namang mabasa. Sabi mo, silent. O, kung silent yung tinatawag ng Panginoong Diyos, sino nagsabi sa inyo? Silent nga eh. Ang tanong mo, register. Wala na ba nakasala na register? Utos, sumunod lang sa utos. At tanong mo kasi naka-register. Silent ka. Ngayon, ikaw nakalam sa, kasi free will ng tao sa gobyerno, gusto nila yon. Sa tao, hindi gusto ng Diyos yun. Kayo bahala. Wala siya sabi ng Diyos sa gusto at hindi na siya sabi na bawal. Hindi na gusto. Silent ka. Hindi ba silent? Mag-aral ka sa legal, yun ang tuturo sa'yo ng abogado. Tanungin mo abogado kung hindi ka nawala sa akin. Pati luso din. Pati justice no. Magturo ka sa akin, ako lang ka mag-aral, ikaw hindi. Ano yun? Ako mag-adjust sa'yo? Legal? Sa ligaw mo, ako legal? Ikaw mag-aral. Pinagharapan namin yun. Ginagawa yung salaula ang interpreter. Pag nag-judge kayo, hindi ka pwede mag-judge. You cannot administer justice, lalo na sa evangelical kingdom. You cannot judge with the Holy Spirit. Sumunod sa gobyerno, gusto mo i-detalye pa? Ano ka? Ang haba-haba, makapalang requirement sa SEC? No? Sa gobyerno? Tapos, idagdag mo pa? Sa gobyerno ng Pilipinas, paano na sa gobyerno ng Amerika? O? Sa gobyerno ng Saudi Arabia. Ganun ba? Punuin mo ang haba-haba ng aklat ng Diyos. Hindi na susulat ang mga propeta. Lalo na unang panahon, wala silang typewriter, wala silang computer. Susulat pa, handwritten. Holy Scripture na tawag, kasi sila susumulat.
illogical. Pinahirapan mo lalo. That is impossible, RJ, na gagawin ng Diyos. Ang gusto na ng Diyos sa kanyang kaharian, sundin mo lang ang kanyang law of faith na sinusulat ng apostol at mga propeta. Hindi lahat-lahat. Mababasa ba? Alam mo na hindi babasa eh. Tinatanong mo pa. Ano yan? Katanong eh. Ikaw tatanong ko, mababasa ba? Wala rin. Pero may sumunod. Ang tiyak na yan, ang mga Katoliko hindi sumusunod. Kasi sa sect, requirement ng sect na gusto na sumusunod, kailangan iparehisto. At kailangan tagyan ng founder. Sa sect requirement, ang sect ay tao. Mga Pilipino. Mga legal na nag-approve ng batas ng hindi ang Diyos. So, kanino tayo manuniwala? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos tayo. Yun ang totoo. May sinasabi na all men are liar. 116 verse 16. They are liar, all men are liar. 116 verse 11. Yung kalimutan nun. Ang man, mga king, mga prinsipe, sinungaling. Sabi ng Diyos. Maniwala ka ba nun? Founder sa katotohanan naman, sinungaling. Pero silent ang Diyos walang laban ang Diyos sa pag-register. Wala sinabi ang Diyos sa magpa-register. Requirement ng gobyerno na hindi laban sa kalooban ng Diyos. Wala siyang sinabi. So, sino magsabi kung ang God is silent? Demonyo. Bawal dagdagan kung hindi sinabi ng Diyos. Sa Proverbs 30, verse 5 to 6. Ganon sa batas ang silent. Pero ang Diyos is express sumunod sa gobyerno. Silent sa resto. Sabi ng gobyerno, pag susunod ka sa gobyerno, iparehisto. Ano yun, batas? Susundin mo, kahit hindi mo gusto. Kung marami ka para hindi ka makikulurong. Magpirma lang ng sect, napakahirap sa Katoliko, pa-special kayo. You're exempted. Anong batas? Disobedient kayo, not law-abiding kayo. At hindi rin kayo susunod sa Diyos sa kanyang ebanghelyo. Pareho na sa talata ko, kumakalaban pa. Na sumunod nga, nag-establish ng authority, ng power ng government, regardless of sino umupo, ang Diyos, sabi ng Diyos. Pag hindi ka susunod sa power ng government, hindi ka rin sumusunod sa Diyos. Kaya, ang diwa na gusto ng Diyos, hindi tayo rebelde, hindi tayo umpisa ng gulo sa gobyerno. Mapayapa tayo, sumunod tayo sa mga hari, sa mga legal entities. Huwag tayong mga illegal na lumaluwag sa batas. Yun ang tamang diwa ng Diyos. Tama naman. Pag yun ang batas ng tao, huwag mong salungatin. Ang unang panahon nga, susunod mo pa rin ang batas ng Diyos. Huwag kang mangaral na si Solano ay founder. Hindi na inaral ni Solano na kasi alam namin sa puso namin na may Espiritu Santo, ang founder ang Diyos, na naghari ang Diyos sa pamagitan ng aming puso. Sa pamagitan ng paglagay ng kanyang puso, ng kanyang Espiritu sa aming puso, na nandyan sa puso ng Diyos. Isang kaluban, evangelical. God is evangelical and His children are evangelical with the Holy Spirit also. Who taught that? Because the Spirit of God is also evangelical. Na binibigay ko na ang talata sa 4:18 ng Lucas. Kahit ang pilit ni AJ, hindi niya mag-iba ang aking stand. Kasi evangelical ko at alam ko ang legal, paano mag-interpreta. Siya sabog-sabog, windag-windag. Philosophical siya, hindi siya sa batas. Hindi niya ng batas na walang magawa si Solano na kasi mandatory na ang incorporator maging founder nga. Batas ko yun. Susunin natin para walang gulo, sabi ng Diyos. Kahit mali, basta walang gulo. Pero huwag mo lang ituro sa iglesia na founder si Solano. Itin ko, Psalm 116, verse 11, ang mga tao sinungaling. Hindi totoo. Lahat, sabi ng Diyos. Mas maganda magtiwala sa Diyos na hindi kailanman magsinungaling. Titus 1:2. Nakakasawang topic nito eh. Ganun lang siya. Ang itong ginagawa ni AJ para pigilan ka mag-aral ng kalooban ng Diyos na law of faith. Ganon sila, style nilang Katoliko yan. Pag nagturo ng about the church, sabi niya, huwag tayong mag-aral ng turo ng Diyos. Ha? May church ba na walang turo? Anong church? Ang church ay mga taong may puso na may Espiritu Santo.
Anong gagawin ng Espiritu Santo sa'yo para maging church ka? May turo, kaharian pa nga ang tawag eh. Mas malaki pa. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Pag ngayon marami na, community na, church na ang tawag. Banal po ang church, yung mga church, yung mga tao may Espiritu Santo sa kanilang puso. Anong turo ng Espiritu Santo? Katekismo? Hindi rin. Legal? Hindi rin. Mali lang ang legal natin kasi mayroon pang founder. Okay sana pag ano lang, ng register kasi walang bawal sa Diyos. Pag founder kasi may nakita na ang Diyos founded. Siya ang nagtayo ng bahay. Ang bahay ay yung mga kalupunan, individually na pinaghagaan ng Espiritu Santo ang kanilang puso. Ang turo, Ebanghelyo. Kasali ang aral. Yan malaga. Ang Espiritu Santo nangangaral, pinipigilan mo. Ebanghelyo ang aral, pareho ka ni Satanas na pinigilan ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo para ang kanyang anti-evangelical doctrine tulad ng katekismo maghari sa puso at sa isipan ng tao. Kasinungalingan. See? Kailangan talaga, kaya sabi ko, yun, natutupad yung sabi ni Satanas, sabi ng Diyos, si Satanas pigilan. Hindi mapigilan. Kasi, pangatlo na ito ng parehong tanong eh. No? Wala nang ibang bala. Salamat sa Diyos. Kasi may bala kasi, gera kasi ito. Magpakatatag ka sa Diyos mismo, hindi sa tao. Hindi sa church man siya. Be strong in the Lord. With the Holy Spirit, whose sword is the Word of God. Ephesians 6, verse 10 hanggang 19. Ebanghelyo ang sword na ang Word of God. Mababasa mo rin sa talata. Maraming talata nun. Maliban dyan. Natama yung interpretation po ninyo concerning sa nakasulat sa banal na kasulatan. Oh, I'm not Anong talata na naman yun? I am not interpreting. It is written. You use your logic with the Holy Spirit. You can interpret. And it is the Spirit that is interpreting me to understand His will. Not humans. Not me. Humans, not you. It is not of private interpretation. And you must acknowledge that the Holy Spirit can make me understand because that is the will of the Holy Spirit. Ephesians 1:17. You know what is Holy Spirit function? To enlighten you the truth from God. See? And even guiding you to follow that will of God taught by the Holy Spirit. Romans 8, verse 9 to 16. And you think, who are you? Who are you also to interpret? Who are you also to interpret? I am legal. I studied legal interpretation and you do not. What is your interpretation, legal or catechist? It is famous in the catechetical word, but it is not famous in the legal word and also in the evangelical word. Because until now, you are not registered. You miss to appreciate the facts that is the mandatory requirements to obey the government and the government requires you to register. You are not the government. You are making the law of your own. See? If you are a judge, you must implement the law, not you to make another law exempting you. You are not law-abiding. You are not even a lawmakers. RGC nyo. You brag your Catholic, the Catholic, Church Magisterium. Is that so? They are very idiot legally and evangelically. Is that what you brag? We brag about the wisdom of God. Evangelical wisdom. Unang Korinto, chapter 1, verse 30 to 31. Mababasa. At least yung interpretation ng Espiritu Santo nakabase pa rin sa aklat. Hindi ka man lumabas. Sabi ko sa iyo, iba ang legal, iba ang interpretation, ay iba ang register, iba ang sumusunod. Sumusunod, yun ang sabi ng Diyos, pero hindi siya sabi ng Diyos, ganito, sumusunod kayo at iparehisto kayo. Anong malay nun? Kaya may free will eh. Kasi naiyakan ka na Diyos, ikaw mag-decide. Huwag lang kumakalaban. O gusto nila, ikaw ay founder. So be it, gusto nila eh, pero hindi mo gusto. Labag sa iyong puso. Sumusunod ka sa Diyos. Para walang away sa gobyerno. At anyway, it is not a law of faith. Hindi naman tayo ganun sa paniniwala eh.
paganong paniniwala ng mga Katoliko yun. Wala sa kaharian ng Diyos. Anti-evangelical na turo yun sa gobyerno. Kaso gobyerno sila may batas, susunod ka. No choice ka. You are left with no choice but to follow because the law is the law. No matter how harsh is the law, Juralex sentence. Mayroon ganong prinsipyo sa batas. Hindi mo kailangan mag-philosophize kasi susunod ka. Lalo na si Soriano, walang kapangyarihan na ibahin ang batas. Hindi siya legislator. Unawaan nyo kung mag-aral kayo ng legal. Mag-aral kayo ng legal bago kayo mag-aral ng itong kasi mag-aral ng kaharian ng Diyos. Kasi walang Espiritu Santo ka at sabi mo wala sa puso at nagpilosofiya ka. Wala rin sinasabi na bawal magparehistro. Kung ikaw tatanungin ko, bawal ba sa Diyos? Wala rin mababasa. Kasi hindi mababasa nga eh. Sabi ko nga, silent eh. Neither commanded and neither prohibited. Hindi pinagbawal at hindi rin pinagutos. Silent nga ang Diyos. Ikaw nagdadag. Bawal? O sino bawal sa Katoliko na huwag magparehistro? Sabi mo ng Diyos, bawal? Wala rin. O, sino nagsabing bawal? Kayo, Church Magisterium. Mga bubo. Ang demonyo, ganun. Mga sinungaling. Ang sabi ng Diyos, sumunod kayo sa gobyerno. Sumunod ba kayo? Na magparehistro. Tanong ko kay Antisino. Ang tanong niya, sumunod. Criminal pa. Hindi ba criminal ang Security Exchange Commission? Hindi yan criminal. Kami susunod kasi hindi kami criminal. Hanggang ngayon, hindi kami nagkulong. Hindi kami criminal. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa rehistro, hindi sa criminal. Sabi ko, sa little video para na-capture na natin. Tayo ba, RJ? Kasi ganyan kayo mga atake, wagas ka ano ka Solero? Mali pa. Hindi evangelical, hindi rin legal. Hindi rin against sa legal yung explanation. No? Ang tanong ko, ako sumasagot na yung tanong at tanong ko lang, kayo ba ay sumusunod sa gobyerno expressly na magparehistro? Hindi na paresto. Na-end na kanyang live. At nakaka-capture pa sa ang tanong ko na voice. Ang sagot niya, paiwas, tumatakbo. Ako, kami sumusunod sa gobyerno. Bakit? Ang reason niya, kasi hindi kami kriminal. At tanong nga kung naparehisto ba kayo. Ang tanong mo, ang tinatanong ko rin, ikaw nagdala ng issue, tapos ikaw pag tinatanong ka, ba't pamilipit pa sagot mo? Sa batas, hindi makalusot yan. Hindi makalusot yan. We stick to the question, what is the issue about registration? Hindi sa na-commit mong krimen at sa pagiging inosente mo. Adjusino. Madaya ka. At sa legal, ma-detect lang na daya ka. Kasi alam namin sa rule of interpretation. Ito to sa legal. Legal rules of interpretation na ginagamit ang lahat ng korte, hindi lang sa Pilipinas, sa buong bansa. Sa buong mundo. I mean. Diba, sabi mo, dapat logical, dapat nakasulat sa tinatawag na banal, nakasulatan. Nakasulat naman O logical naman Sumunod sa gobyerno. Sabi ng Diyos, magpailalim kayo sa gobyerno. Yung gobyerno, kinutukoy hindi anti-government Sumunod sa gobyerno, legit. At anong ginawa ng gobyerno? Magparehisto. Lagyan ng founder. Sumunod kami. Ang requirement ng gobyerno yan. Kayo. Hanggang ngayon, pulurong pa rin kayo. Tanong mo abogado nyo kung sino tama sa atin na mali at bago ka balik sa akin. Yung justice yung pati Luzon kung ganun ba mag-interpreta. Mag-aral ka muna ng college at pagka 4 years mo, i-present mo ang yung diploma at saka transcript of record. Nag-graduate ka nga. Saka ka papasukin sa law institution at mag-take ka pa ng exam. Lalo na pinag-aralan ko sa Ateneo pa. Hindi basta-basta yun. Parehong batas ang tuturo sa Ateneo at sa buong eskwelahan. Mahal lang sa Ateneo. Iba rin ang exam nila. Parang UP. Sa San Beda, parang gano'n. At hindi lahat nakapasa sa pag-entrance exam sa Ateneo. Yun, paboritong subject, interpretation. Maggamit ko sa labas at sa loob. Pati sa trabaho, magagamit ko. Pati mag-imbestiga ka, talo mo ang HR. Kasi ang HR, walang legal sila. Investigation lang, walang legal. Masasablay ang investigation na kung basta lang sila mag-decide, maghusga, no, hindi pala legal. Makalaban mo ang legal. Kaya ang legal interpretation, ituturo sa mga judges para tama ang iyong paghusga. Yun ang ethical guidepost.
to serve justice, to administer justice. Nung anong tama. Para ma-selve ang katuwiran, hindi kamalian. Yan din na wala kang inilatag na setas eh. Nalata ko nga eh. Sabi ko nga, silent na i-register. Ang express, yun ang magpailalim ka sa batas, sumunod ka. Ang logic na correct thinking, ano ang sinasabi ng batas? Magparehisto, logical, anong gawin mo? Hindi kayo nagparehisto. Sino ngayon ang bubo? Sino ngayon ang illogical? Kayo rin. Bakit mo pipilitin ang register na wala naman talaga mababasa? Panluloko yun. At bakit mo inirehisto? Kasi requirement ng gobyerno. Sabi mo na Diyos, kalabanin nyo ang mga legal na government. Meron ba sinasabi? Sabi niya, susundin nyo. Pati nga separation ulit sa church na totoo, hindi talaga separation ulit sa church and state. Kasi ang church, yung mga tao may espiritu na santo sa kanilang mga puso. I-separate ko, mga demonyo na nagtitira, karumal-dumal, maraming kurakot. Hanggang ngayon, marami. Membro katoliko, mga politiko. Plastic. Tingnan mo ngayon, maraming naghihirap. Mayaman ang Pilipinas. Mayaman. Na nagsasabi na Ayaw lang bayaran ng utang. Hindi tayo deserto. Marami tayong dagat kung saan na smooth ang sailing, mas mura pa sa land transportation. Marami tayong minerals. Natin, noong unang panahon, may agriculture tayo nag-export. Pero ngayon, mahal na ang bigas. Pagkatapos si Marcos. Pinapalayas pa ng Katoliko sa kanyang trono. Mga Katoliko, mga pare, madre, kapit kamay, naka-live video. Igalang mo, pagpailalim mo ito sa gobyerno Napailalim mga Katoliko. Hindi. Anti-evangelical, yun ang diwa ng mga demonyo na anti-evangelyo. Nag-rally-rally. Ano yun? Tapos, the church is the voice of God. Church? Voice of God? Ano ang voice of God? Evangelical. Kung anong sundin. Hindi catechetical. Hindi, sa totoo, hindi church ang Catholic. Hindi church. Kasi sabi niya, ang church daw yung pinahanan ng Espiritu, pero hindi niya alam na sa puso pala. So yung ang church, yung mga taong pinahanan ng Espiritu Santo sa kanang puso, nagturo ng Ebanghelyo at tumikayat na siya. Yun ang totoong church. Hindi katekismo. Hindi kayo church mali pa ngayon sa gobyerno na separation of the state of the church. Sino ang separate? Catholic Church? Yung reperado sa Katoliko yan. Pumatay sila kay Rizal, kay Gumbursa, sa Martir, si Martires, sa Cavite. Violation of human rights yun. Sila ang number 1 violation of human rights. Kaya may separation of, hindi ko matawag ng church, strictly speaking, di church yun. Alam ko ang church, banalo, may Espiritu Santo, ang mga puso ng tao ito. Ang turo, Ebanghelyo, hindi katekismo. Unang-una si Jesu Cristo. May Espiritu Santo din sa kanyang puso. Alam niyo na ang church ngayon? Hindi pa rin. Kung sabihin ng church na pinapatunayan na ng history, mali din ang history. The Roman Catholic Church is a church. Sino ang church may Espiritu Santo sa kanyang puso? Nagturo ba ng katekismo? Tama ba historians? Mali, pero hindi lahat ng historian sumusulat nun. Hindi sila lahat nag-agree. Mga Katoliko, mga historian lang ang sabi nun, tulad ni Saidi at marami pang iba. Bias. Study of human affair ang history. Hindi God's affair. It doesn't study about God, the church of God. si Mr. Soriano may karapatan magparehistro sa iglesia ang kanyang itinatag. You cannot even say that Soriano is not a preacher. See? And no one can say now in this modern age that especially we are not prophets who can say that we are the preacher. No one. Only God knows. And God said, you will know their words, their actions, their teachings. 7:16 of Matthew, to mention some, or John, I mean. Those who teach the doctrine are those people who are inspired by the Holy Spirit of God, and the Holy Spirit of God never teach catechism or Quran. The teaching of the Catholic is catechism.
Example is to pray to Mary. You have another book like Catechism. Is that evangelical? You cannot even prove to me that the Catechism is evangelical. No. Because other than the apostle, there is also the liturgy, the church father, and the church magisterium. They are not one of the people whom God commanded us to be mindful. Be mindful of the words of the prophets and the apostles. God said. Sinasabi ng Diyos. 2 Peter 3 verse 1 to 2. Sa legal, yun ang sinasabi ng legal, express. Ano pang pinagsasat mo yan? Kayo ba'y batas? Kayo ba ang hari sa kaharian ng Diyos? Kayo ba dapat masunod? Kayo ba ang Espiritu Santo? Magturo kayo sa mga puso. Ang Espiritu Santo makapanahan pa sa puso. Galing sa Diyos na puso. Ano kayo? Manahan pa kayo sa ibang puso? Isa lang ang puso na pinanahan nyo. Yung puso nyo mismo. Kung sa iba, hindi kayo makapanahan. Ang Espiritu Santo ng Diyos papanahan sa puso at pati sa aming Espiritu. Sa ating Espiritu. Individual na Espiritu. Kasama ang Espiritu ni Kristo na manahan sa lahat. Ang Espiritu Santo manahan sa lahat. Na ipanganak ng Espiritu ng Diyos. Sa kanyang Espiritu Santo. Ang ating Espiritu manahan lang sa ating laman. Hindi sa lahat. Mga anak ng Diyos. Hindi. Yung mga argumento mo, RJ, sa batas, moot and academic yun. Useless argument yun. Because you have no basis and God is silent, so we cannot judge. Hindi ka maka-judge kung walang basis. Because the judgment, all the judgment must be based in what is written. The law are written. The royal law. God said. Santiago 2, versikulo 8, or James 2:8 in English. The law is the basis of judgment. You cannot judge without the law. You cannot judge what is right and what is wrong if there is no will. That law is the will of God. Who knows what are the right things to be done and right things not to be done, and wrong things not to be done. Right thing, who knows what are the right things to be believed and what are the wrong things that must be believed. There is a will. That will is of God. His will be done for you to be saved, not to be opposed. And His will is evangelical, not anti-evangelical like Satan. The basis of that the law is the basis of judgment. One of them is 7:51 of John. The judgment is lawful based on the law, in the will of God. Like, I like this. That is right. That is wrong. Okay, Father, what is right and what's wrong? That is what is right for me, and this is what is wrong for me. Oh, whose will? The Father, your judgment is based on the will of the Father, based on the law of the Father, the otherwise known as the will or gasp or law. In other words, in layman's term, and that must be obeyed, like the will must be obeyed, not only believe. So you cannot take away that word believe. We must believe. That's why we follow the law. There is a belief. Unlike the law of the Philippines, even if you not believe, you don't even know how can you believe. But it is presumed that ignorance of the law excuses no one. Once you violated any law that you don't know, you are presumed to be knowledgeable about the law. Again, ignorance of the law excuses no one. And evangelically, the book of God is circulated around the world. There is no excuse for you not to read. God said, read His book, search it and read. It is complete. It doesn't want its mate. Guided by the Holy Spirit of God, guiding man to collect. The man who will read it. Isaiah 34 verse 16. Lord, I will be with you always till the end of time. So, ibig sabihin, kung totoo si Mr. Soriano, so sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo, bakit po kasi existing iglesia itinatag ni Cristo from the first century until now? O, ayun, ibabalik ko po anong talata po sa banal na kasulatan sinasabi na itong tinatawag na si Mr. Soriano, may kapangyarihan magparin sa kanyang iglesia. Wala kasi nabasa sa Romans 13. Eh naman po. Naman. Sige, naman po. Okay. Di ba requirements, Gusto ko lang sasagutin yung sinasabi ng si Kristo na sasamahan ni si Kristo ang kanyang mga lingkod sa wakas ng panahon. Ang totoong iglesia daw, nagmiilala mula noon hanggang ngayon. Sinagot ko na to.
Kaya nagmamadali siya kasi takot siyang sasagutin uli. Ano? Anong sagot ito? Ang sasamahan ni Kristo, mga taong may puso na may Espiritu Santo. At kasakasama ang Espiritu ni Kristo sa Espiritu Santo. Kasakasama. Palagi. Kasi si Kristo nagturo sa always pamagitan ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo, hindi ka pangaral kung wala kang Espiritu Santo. Mangangaral din si Kristo. Sa 3:34 of John. Ang talata na ang Espiritu Santo ni Kristo, ang Espiritu ni Kristo, walang laman, ipinadala din sa atin. Ang laman at si Kristo nanood sa langit. Pero ang kalang Espiritu Santo, ay Espiritu ni Kristo, kasama palagi ng Espiritu ng Ama. Kasi magturo sila. Siya ang ulo na panahanan ng Espiritu Santo. Lahat tayo may Espiritu Santo sa ating puso. Sa samahan ni Kristo, sa Espiritu Santo, sa Espiritu niya, ilagay sa kalang puso ang Espiritu ni Kristo. Kasi, kung wala ang Espiritu ni Kristo, pag nakasala ka sa batas ng Diyos, inuutos ng Espiritu Santo, walang mapatawad sa'yo. Yun ang cabinet ng God. Hindi ka patawarin ito dahil wala kang dugo ni Kristo. Hindi ka naniwala kay Kristo. Tayong mga Kristiyano lang na naniwala na may dugo si Kristo na nakapagpatawad sa kasalanan na nandiyan ang Espiritu Santo na nanahan sa ating puso. Ang pagkasama doon is spiritual, hindi physical. Dahil si Kristo ngayon sasama sa akin, sasama sa kay Argesenio. Physically, ilan ang ulo ng Kristo? Isa lang. Mahati ba ni Kristo ang kanyang laman? Hindi. Ilagay sa ating puso ang Espiritu ni Kristo na walang laman. Lahat tayo makatanggap kasama ng Espiritu Santo ng Diyos na Ama, malagay rin sa ating puso. Kaya ngayon, sa isang laman, Espiritu ng individual natin bilang tao, iba sa mga anghel, may Espiritu rin ng Santo at mayroon ng Espiritu ni Kristo. Ang basehan, Galatians 4 verse 6. Sinugo ang Espiritu ng Anak manahan sa ating puso. 2 Corinthians 1 verse 22, ang Espiritu Santo manahan din sa ating puso. Ibig sabihin, isa lang ang puso natin, nandun sila sa puso, magkasama palagi. Pagkaiwalay ba? Ang Espiritu na. Ang turo ng Espiritu Santo, Ebanghelyo, hindi katekismo. Hindi ka to parang katoliko na church yun. Hindi nga sa church. Walang church na ngaral ng Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo, hindi na, Ebanghelyo, katekismo. Ang Espiritu Santo, nanahan sa ating puso, galing sa puso ng Diyos, nanahan sa puso ng Diyos, nangangaral ng Ebanghelyo, kasulad ng Diyos. Hindi siya katekista. Hindi base sa katekismo. Nasulat sa mga teologian, hindi po apostol, at hindi rin propeta, mga Israelita, mga Romano. Na hindi kilala na mga unang Kristiyano ng unang panahon, lalo na mga apostol. Hindi na kilala, anon nga, alien nga ang tawag ko nun. Church, qualified ba ka maging church? Alam ko ang church, ang doktrina nila sa puso ng apostol, sinusulat sa Greek, hindi sa Latin. At never mag-umpisa sa Latin sa Roma ang turo ng Diyos. Baka sabi expressly, sabi kay Juan, kay Pedro, na nakasulat sa sulat ni Lucas sa Acts 10 verse 35 to 36, 34 to 35, ang mga utos, mga salita ng Diyos, Ebanghelyo, ay nang mula sa Israel. Tribu ang Israel, from the tribe of Jacob, or otherwise known as Israel. 32 verse 28 of Genesis. Hindi Roma. Kung babasahin nyo ang Romans 1 verse 15 to 16, una sa mga Hudyo, sunod sa mga Griego. O saan ang mga Latin doon? Saan ang mga Romano doon? Hindi man Romano ang mga Latin, mga Romano. Ang mga karamihan ngayon, Latin-speaking people, ang mga Romano ngayon. Hindi Griego. Mga taga-Roma. Hindi yun Griego. Panluloko, Griego sila. Griego. Unang-una sa Hudyo, pangalawa sa Griego. O, saan ang Roma? Ang Griego ay mga sakop sa Greek. At sa Roma, ang salita Latin, hindi Greek. Iban sa mga Hudyo na nirahan sa Roma. May Greek sila. Kaya nagsulat ni Pablo sa Roma, Greek. Hindi Latin. Hindi Latin. Latin ang naintindihan ng mga Roman citizens. Yung unang panahon din. At naintindihan nila ang Griego. Pero ang bansa na unang tinatawag mga Griego, nahuli ang Latin. Nahuli ang Romano. Marami ng alas sa mga iba't ibang bansa sa Middle East
At si Pablo ang pinadala sa hintil. Ang Roma, isa na sa mga huling mga bansa na mga hintil na sinusulatan ni Pablo. Hindi yun una. Tama ang talata na may gabay ng Espiritu Santo ang puso ni Pablo. Kaya sinulat natin mababawasan na atin din paniwalaan spiritual faith, believing the Holy Spirit teaching the heart of Paul, the apostle. And as regards to his question, who commanded Suriano to teach? Who commanded? I answered that already. As long as we desire, God, there is no prohibition to preach. As long as you preach what is written. Acts 15 verse 7, Peter preached the gospel, not the catechism, even to the Gentiles from Israel. Those Gentiles are probably the wife or the husband of the Israelite people. And the children, their respective children. That is most reasonable than not. Peter was assigned only to the circumcision, to the Israelites. Galatians 2:7. Ang ibig sabihin ni RJ, may iglesia, sila ang iglesia noon. Ang iglesia noon hanggang ngayon nandyan pa rin. Pero wala sa Roma. Wala sa Roma. Yun ang sagot ko sa kanya sa ibang live video. Na parehong topic na i-insert niya sa maraming topic namin pinag-usapan. Sinasagot ko na siya dyan. Kaya minadali niya dito sa third live discussion namin. Kasi nilibat ko na yan. Hindi sila. Ang iglesia ngayon nandyan pa rin. Hindi mabubuwal. Sa 16 ng Matthew verse 16 to 19. Hindi mabubuwal. Kahit Hades, hindi magagapi sa gate of Hades. Hanggang ngayon, pero wala lang laman. Sila yung espiritu nandun sa langit. Sa altar, to be specific, hindi sa trono. Sa altar muna. Pagdating ni Kristo, pati ang kanang laman bubuhayan, makita nila ang Diyos sa trono. Napapalibutan ng angel. Nasa langit, wala na sa Roma. Pero ang aral niya, nandyan pa rin na-influence sa atin ngayon, sa buong mundo. Galing sa Middle East na aral. Yun ang katuparan ng 127 of Psalm verse 2. At saka Hebreo 3 verse 5. The house of God cannot be broken, cannot be destroyed. The church, and they exist until now. That does not refer to the Catholic. No way. It was even prophesied by Paul in his writing, in the writing of Luke 20 verse 28 to 30, that after their departure, pagkatapos ng mga apostol, mayroong mga ibang anti-apostolic doctrine. Yun po ang katekismo. Hindi apostol. Hindi sila apostol. Mga aral, ang ating gabay sa mga pangangaral, yung mga sinusulat ng mga apostol. Sinusulat nila. Siya ang gabay. Hindi church magisterium. At hindi sila ginabayan ng apostol kasi nanalangin sila ka Maria. May Espiritu Santo sa panalangin pa ka Maria. Pati ito sa nabasa ko ng salita sa base sa unang Korinto 14 verse 36 to 39. Mga nakasulat sa apostol, yun ang basihan mong pangarap. Kahit anong pupita ka pa, kahit anong pagkatawan sa spiritual, dapat kang sumangguni sa mga apostol. Hindi ka mag-invento. Do not go beyond what is written. Sinusulat din ng mga apostol, katulad ni Pablo sa 1:4-6 of Corinthians. Akwat na ako ang natin. Huwag natin, ang technical katoliko, pag ang naipon pag sabog-sabugin, ay referado lang sa sulat ni Pablo yan. Ano? Isang espiritu na turo sa kanila. Ipunin para sa buong bansa. You interpret as a book. Huwag nyo pag-iwalay-walay. Naipon na nga na-compile na nga both Protestant and Catholics have that copy. You are moving backward. Masama sa Diyos yun. Ang backward yung hiwa-hiwalay pa aklat. Ang forward yung na dugtong na. Ang interpretation mo pa-backward. Masama sa Diyos yun. Jeremias 7:24.
Paatras kayo, hindi pabante. Ang forward yung naipon na, ang pabante, paatras yung hindi pa naipon. Kaya sabog-sabog rin ang paliwanag nyo. Hindi buo. Nang binuo na, sinasabog nyo na. Yun pa ang diwa ni Satanas. Sa legal, hindi siya papasa. Bubo si Satanas sa legal na interpretation, na pagpaliwanag. Maliban na bubo siya sa evangelical, bubo siya sa legal interpretation, sa pagpaliwanag. Mas matalino ang Espiritu Santo na nahan sa ating puso kay Satanas as dakilat pa kay Hesus Kristo. 1:4 verse 4 of John. At totoo, pagkatapos ng mga apostol, maging universal ang Catholic. Masama. Nakaulan din sa 1 John 5 verse 18. Universal, the whole world is wicked according to John the Baptist. John Apostle. The Apostle, So, diretso na tayo kasi walang boring itong topic nito eh. Paulit-ulit lang. Pinipigyan na mga tayo ng sa evangelyo kasi alam nila na mapipin lang sila. Kasi katekismo sila, may ebidensya na tayo. Marami dito sa silipan, katekismo mismong aklat nila. Kung ang mga Muslim may Quran, sila din may katekismo. Aklat, ito ang nag-shape ng utak ng mga Pilipino sa buong mundo, ng mga Katoliko. Ito rin Quran, nag-shape ng paniniwala sa utak ng mga at puso ng mga Muslim sa buong mundo. Ang Ebanghelyo naman, nag-shape sa mga puso ng mga tao na banal sa Diyos. Aklat lang, mga pangalan ng mga aklat. Pagpagsabi ng totoo at pagkapagdaya. Aklat lang, kasi nabasihan ng panampalataya. May panampalatayang nakapagligtas, may panampalatayang napaglagay sa impyerno. Whether you like it or not, sa dagat-dagat ko, merong langit, may trono ng langit, at mayroong dagat-dagat ako. Regardless of your religion, whether you accept it or not, whether you like it or not. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, may talata. Ang pinag-usapan na sa Pilipinas nawala na yung nawala na yung unang fundamental doctrine ng unang panahon. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sa pamagitan ng aklat na karating sa atin. Yan ang pinakamahalaga pa usapan ng will ng Diyos sa kanyang kaharian para masunod. Ang anak ng Diyos yung susunod sa kanyang gusto, sa kanyang batas, sa kanyang will. 7:21 onwards of the book of Matthew. Alam mo yun, may batas ng gobyerno. At ang Diyos, nakating ang aklat ng Diyos dito sa Pilipinas, 19th century lang. Wala daw aklat ng unang aklat, hindi nabasa rin sa 18th century. Yun po ang unang panahon, doktrina Kristiyana ng laikatismo. Wala po pong Biblia noon. At ngayon, nalaman na sila ng Biblia, ay mag-gobyerno tayo, nung unang panahon bawal. Pero magkaroon na tayo ng separation of government, ang Katoliko gumagawa ng Katoliko ang mga legislator. Ngayon, may separation na at may freedom of religion na iparehisto, requirement po ng gobyerno. Kaya ngayon, sumunod kayo sa gobyerno, sabi ng Diyos. Iyo, inenaro mo, broad yan. Basta wag mo lang kalabanan ang salita ng Diyos. Na hindi siya founder. Yung ibig sabihin narrow, kinikitira na. Kitid. Ang term sa batas yan, narrow. Imbis broad. Broad ang meaning noon. Kasi pagsunod sa gobyerno, ito, magbigay ng tax. O pagsunod sa gobyerno yan. Magparehisto, pagsunod sa gobyerno yan. At marami ba sa gobyerno, mga legal entities. Sumunod ka sa hari, sumunod ka sa barangay kasi utos ng gobyerno. Hindi po yung makitid, it is narrow, it is not narrow, it is broad. Just like worship is praying to God and kneeling down, that is worship. That is a narrow definition, but a broadened definition to serve God reasonably. Latria in service of God. Reasonably. 12:1 verse 2, verse 1 to 2 of Romans. Yun ang sa batas, may broad meaning at narrow meaning. At ginagawa niya, ninarrow niya, kinikitira na. Wala rin kasali pagsunod sa gobyerno ang magparehisto. Ano tong SEC? Ano yan? Security and Exchange Commission. Ano yan? Hindi ba part ng gobyerno ang SEC? Naging legally baliw itong mga taong ito. Ayaw na sumunod. Kung ayaw naman sumunod, wag kayo mandamay sa amin. Sumusunod kami sa Diyos, kayo hindi.
Sabi ng Diyos, susunod kayo sa gobyerno. Hanggang ngayon, kulurum pa ito. Yan ang tawag ko sa RCC, Roman Kulurum, Roman Catholic Kulurum. Hindi church. Kasi hindi talaga church yan. Hindi papasok sa church ang ang church ng unang panahon, mga Israelita. Mga Israelita ang unang-una sa church. Lalo na mga apostol. Kasunod, ano apostol? Yung apostol, mga propeta, mga Israelita lahat yun. Sa unang Korinto, 12:28 hanggang 16. Hanggang 30. Maliban sa apostol, secondarily the prophets, Christian prophets, and in the church, with the Holy Spirit in them, in their hearts also. And next is the evangelist, third. Next, fourth is pastor, fifth is spiritual teacher. Lahat ng mga yon, puro mga pare yun. Turo ebanghelyo, likatismo, magmisa sa simbahan, katikismo. Eucharist, mga tinapay ng Eucharist, based on Last Supper ang Eucharist ng Katoliko. Tinapay ba yung ganun kaliit? Ano ang tinapay? Miso sa tinapay, nadaya kayo, harap-harapan pa. At sila pumipila. Nung unang naghapunan ng apostol at propeta, apostol at sa Kristo, sabay-sabay. Sabay-sabay na talagang tinapay kinakain na. Hindi biskuit. Hindi ka biskuit tawag nun eh. Maliit lang. Ilagay mo sa dila, hindi pa abot sa lamunan, no? Matutunaw na. Dati po, Katoliko. Hindi niyo ako madaya. Salamat sa Diyos. Tinatawag ako ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo. Salamat, Ama. Bago ako mamatay, tinatawag ko ako buhay pa. At hatulan mo ako sa iyong aking gawa. Kung gumagawa ako sa iyong kalooban o hindi. Ang iyong kalooban ay anti-evangelical. Evangelical ang iyong kalooban. At kung hindi, anti-evangelical, like Satan, ana-Catholics. Pagkatapos mamatay ang aming laman, judgment. At once. Matthew 9, Hebreo 9, verse 27. Ano ang judgment? Judgment kung mapunta ka muna sa kulungan ng mga spirito o sa altar. Pagkatapos na, darating si Cristo, bubuhayin ang laman. Kasama na sa iyong espiritu, doon ka ibulit sa impyerno sa lahat-lahat ng apoy. O makita mo sa trono ang Diyos kasama iyong laman. Yun ay maganap sa pagdating ni Hesus Kristo. Pero pag namatay ka, automatic judgment na. Saan ka? Sa kulungan o sa altar? Yun ang ibig sabihin. Guided by the Holy Spirit. Without consulting the church magisterium. No way. The Holy Spirit is the one who interprets to us, not humans, about the will of God. From the time of the apostle and the prophets. It is the duty of the Holy Spirit. That's why it is in our hearts to teach us, to guide us. Who cannot be seen other than He is internally teaching us within our hearts. He cannot be seen, He cannot be heard. Unlike God the Father, who can be seen and who can be heard by angels. Tuloy natin para matapos na. Anong oras ba? 1:30 na? 1 hour and 13 minutes. Sana matapos na ito. Kasi boring to topic na ito. Hindi ba, hinihintay ko pang mag-discuss kami sa alam niya pag nakalusot siya, sabi niya, pag pumasok na ako, sinabi sa part 1, na may prepare na sa topic sa akin about the church. Mali pa rin. Ang church, may nahanan sa kanilang puso ay ang Espiritu Santo nagturo ng Ebanghelyo. Yun ang ibig sabihin ng church. Kaya hindi sila qualified na tatawagin church. They are not worthy to be called church. They are worthy to be called kulurum. Kulurum. RCC pa rin, Roman Catholic kulurum. In the eyes of the law and the anti-evangelical in the kingdom of God. They are also kulurum. If you use the terminology of law. Sorry kasi nabubulol naman ako dahil may mind stroke ko. Anyway, nakaulat naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5 na ang bulol-bulol, mga ngaral, kahit makipagdebate, humuhukom sila base sa Ebanghelyo. Nakahula. Kristo hindi mo bawal. Hindi kailangan masasabi na susunod, pero ang pagsunod, marami pa. Isa-isa ba yun? Great. He said, to follow the government. Sasabihin ba ni Kristo na sasabihin ba ng Diyos na isulat sa pagparehisto ka? Hindi na, kayong bahala, mga tao, free will nyo yan. Susunod kayo sa gobyerno, sabi ng Diyos, close na.
Hindi na pag-usapan yun. Susunod lang. Basta huwag kayong magturo na si Sir Solano founder. Yun ang mga paniwala sa mga pagano sa labas ng iglesia. Pagan belief yun. Ang founder si Solano. Pagano pati at ang legal natin na founder si Solano sa church. Church, founder si Solano. Sinong founder? Ang Diyos. Hindi church yung founder si Solano. Kulto yun. Alam na ng gobyerno natin, iba. Hindi kinukulik ng Katoliko na puro din Katoliko mga legislator mula noon. Huwag na nga yan kasi atake yan, tamaan naman yung hindi relihiyosong tao. Ang mag-usap ito, relihiyosong tao katulad ni RJ lang. Nadamay patuloy sila. At least wala tayong minimensyong pangalan. Okay lang yun. Si RJ naman, nakapag-diskusyon sa akin. Kaya minimensyos ko sa palagi. At lahat ng mga mayroon akong pinsa, naka-live ko, minimension ko rin palagi. Ako wala ko pa kailang minimension nyo, kahit sa kayo, kahit mumurahan pa ako na demonyo, sabihin nyo demonyo ako, wala akong pakialam. Ang ama ko sabi ng ni Adi Sinyo na ang ama ni Banjelo, Diablo. Wala akong pakialam kasi alam ko mas ang Diyos ay namusga sa akin, hindi ikaw. Sa 1 John 3 verse 20 to 25 ang talata atas yan. Hindi si Soriano nagboluntaryo. Inisip because it was first place mandatory. Pag more than 100 na members, ipariso mo na para hindi ka magkakulurog. Pwede ka na mag-organize, magpaalam para sa gobyerno na dito ka mag-meeting. Anong sikta nyo? Katoliko? Wala. Anong katoliko? Kulurong yan. Hindi church yan. Anong sikta nyo? MCGI. Members of the Church International. Recognize na, sino itong sikta nito? Sino sikta? Nanghiram ng facilities sa gobyerno para mag-meeting. Yun ang purpose para ma-recognize agad. Hindi sa Solano nag-volunteer. Requirements sa gobyerno, mandatory, kaya batas. Hindi discretionary. Mandatory. Kaya lang sa pupunta kasi di-require ng government pag more than 100 years. 100 members. Kaya ngayon, sa requirement ng gobyerno, mandatory, i-register mo. Ikaw ang founder ko. Gobyerno naman yun eh. Basta mo i-aral na ikaw ang founder. Yun ang paniniwala ng gobyerno. Ang batas na. Hindi sa batas ng Diyos. Para walang away. Anong requirements? Requirements nga. Mandatory nga requirements yan. Itanong mo sa bugado nun. Isusunod ba yun kung hindi requirements? Requirements yun. Ikaw, 100 members pa, o required ka na pariso na. Marami ka ng members, marami ng members. Nag-aabulo yan. May abulo yan na nung unang panahon ng kunti pa lang yun. Nag-100 members na, nag-abulo yan na. Kasali ang abulo yan sa iglesia. Para susitahan ang pangangailangan ng iglesia sa pangangaral at pagpalaganap sa aral. Maraming talata na kailangan tala ang donasyon at walang spiritual hindi ikapo base sa pasya ng iyong puso. Sabi ng Espiritu Santo na nandyan sa iyong puso. Nakaalam po na kasing hamangot ka ba o hindi. Sa 297 of Corinthians as our basis. Nang niligaw ka sa legal, RJ, hindi mo ako maligaw. Sa evangelical, ligaw ka na. At anti-evangelical ka kasi, anti-Christ ka, sa demonyo ka ugali. Ayaw ni Satanas na i-aral ang ibang ito. Pareho kayo. Walang kang basehan sa sinasabi mo. Ako may legal, may evangelical basis. Na may silent ang Diyos at may hindi silent. Pareho ko yun, nakalooban ng Diyos. Hindi niya sasabihin, pareho sabihin. Yun ang freedom nyo. Sasabihin niya, wala kayong freedom. Ako nagsabi. Makinig kayo sa akin. Hindi kayo ang aking pakinggan. Nagsalita ako. Express ako. Ayun, sabi mo, nakarating yung tinatawag na aklat 19th century. Wrong! Nakarating ang Biblia po rito 16th century pa. Sa panahon ni Fernando de Magallanes. Wala. Hindi nakarating dito. Anong bakit? Pati si Rizal nakabasa ng aklat dito. 18th century.
Nandun sa labas, pag nakabasa na sila sa aklat sa labas, ngayon susulat siya ng no limit ang sa English version. Ngayon, page 72, there is no slightest mention of purgatory. Sabi ni Rizal, pinatay siya. Makalaban sa Katoliko. Patayin ka ng Katoliko sa prinsipyo na heretics. Pero walang heretics na papatayin. Sabi ng Diyos sa 3:10 o ng Titus, itakwil mo lang, huwag mo patayin. At pinatay nila. Iba ang tumutos ka na anti-evangelical na si Satanas. Iwan na si Satanas yun, mamamatay tao, buhat pa mo na walang pasimula. See? Paniwala lang? Mamimilit kayo? Ano yun? Bakit kayo mamimilit? Gusto ba ng Diyos na mamimilit ka? Kaya ka nga may free will. To 1 Peter 2 verse 16. Kaya nga may free will eh. Ano bang free will? Huwag pilitan. Pati ang Diyos na mamimilit. Piliin mo ang mabuti sa iyong pasya. Ikaw ang magpasya. History mo kulang eh. Number 3, nakita na Soriano yung tinatawag na Biblia. Sabi niya, history mo is kulang. No, pasungaling ka. Wala pang Biblia noon. Bakit? Bakit kayo nalalangin kay Maria? Sa Biblia ba yun? May Espiritu Santo ka, manalangin kay Maria sa iyong puso. Ang Espiritu ba ni Maria manahan sa iyong puso? Hindi. Pati ang Espiritu ng asawa, hindi manahan sa iyong puso. Kahit may kambal ka, yung Espiritu ng kambal, hindi manahan sa iyong puso. Ang Espiritu Santo lang ang Diyos. Manalangin tayo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Yun ang most holy faith in God. Sa Jude, chapter 1, verse 17 to 20. Before Soriano, nandyan na yung Biblia. Itinuro ni Nicolas Perez. Hindi yun ang isyo. 19th century na dumating ang Biblia. Nandun na bago pa si Nicolas Perez. 19th century, may Biblia na. Tinutukoy ko, nung dumating si Magellan, wala pa nga. Katikismo pa. Doktrina Pakistana pa. Iniiba mong kwento eh. Hindi ka tapat. Basta lang may sasagot ka. Mapanligaw ka, Aji. Wala kang malasakit sa mga tao. Wala kang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, magsabi ng ebanghelyo na totoo. Walang totoo sa Diyos, kundi ang kanyang ebanghelyo. Ephesians 4 verse 15. Yun ang pagmamahal. Sabi ng Diyos. Sabi ng Espiritu Santo ng Diyos na nanahan sa kanyang puso at sa aming puso. Na ipinanganak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. Di ba? At ang sinusunod ni Soriano, yung turo ni Nicolas Perez. So paano mo nasabi na, si Nicolas Soriano kasi itinuro yung Biblia, hindi itinuro po noon. Mali! Mali ka! So saan? Parang tama ko eh. Dumating na ang Biblia sa 19th century. Ang ibig mo sabihin, meron ng 17th, 16th century. Bakit totoo ito? Bakit totoo ito na wala pang Biblia dito sa Pilipinas? Latin kasi. Ang English bawal pa. No 15th century. Nangyari yun, ang unang English Bible, yun po ang Joel Reeves Catholic Bible. 15th century. Kasi gumawa na sa Tyndale ng Bible na para sa mga Protestante. At diniklear siya na heretics din. Pinatay, pinasunog, pati ang New Testament na kanyang aklat. Kaya ngayon, pagdating ni King James, 16th century, nag-authorize na sa pura English na translation into English version na mayroon ng Old Testament, hindi lang New Testament. 16th century yun. And 15th century, Katoliko pa lang English version. Kasi, bakit ginawa nun? Kasi, nagbabalak na kasi ang mga Protestante na may aklat na English. Gusto na ng mga Katoliko na i-offer yung aklat na nandun at para manatili siyang Katoliko din. Para ang pera. At sabi na mga English people, hindi. Si Kristo ang aming panunulaan ni Papa sa Roma. Tao lang. Kaya ganoon. Eh, sino? Dito pa sa Pilipinas? Ang Pilipinas, luya sa Katoliko, walang threat. Kahit bibigyan mo ng liwayway, okay lang. Ang turo nyo, pagano pa, doktrina Kristiyana, manalangin kay Maria 53 times. 53, 3 Our Father and 3 Glory be and 1 Our Father.
limang yung panalangin, times 10. Pag 10, times 20. Sa kumpisal. Pag anong doktrina na kulto yan. Kung talata yun sa banal na kasulatan, baka iulit ko po. Kasi ako rin sa banal na kasulatan po kasi klarong-klaro po yan eh. Di ba? Inuulit yung Romans chapter 13, sumunod tayo sa gobyerno. Eh, ang sinabi ng gobyerno na yung founder ng iglesia ninyo, si Mr. Soriano, so ibig sabihin, mali kayo. Susunod nga, gobyerno, ikaw nga, pag i-release mo, founder ka rin. Kasi batas mo yun. Ano magawa ni Soriano? Sumusunod lang siya sa gobyerno. Ang gobyerno nagdikta na founder talaga, kahit sino. Pati kay Manalo, si Manalo, founder. Lahat ng sekta dito sa Pilipinas, puro founder. Sa sekta, sino masunod? Sila ba? Ang gobyerno? Palitan mo ba ang batas sa gobyerno? Hindi. Papalitan mo ba? Na religious belief mo, ang gobyerno? Ang batas, you cannot even question the law. The wisdom of the law cannot be questioned religiously and politically. Because that is the law of the Filipino nation. That is the will of the Filipino nation. At pati sa ibang bansa, ganun din. Sa labas mo ng iglesia, wala tayong pakialam nun. Requirement ng gobyerno yun para ikaw ang ang purpose ng gobyerno para ikaw ay makilala. That we are not obliged to believe that. That is only the requirement of the government. That we follow. Ang tanong ko sa iyo, ikaw kayo. Sumusunod ba kayo? Sabi mo, susunod kami. Hindi kami susunod, nabilanggo na kami. Hindi yung tanong ko, nagparehistro ba kayo? Word for word. Na audible. Narinig ko. Ang sagot mo, iba. Tumatakbo ka sa tanong ko. Nakalata na, hindi ka na stop kasi naka-live na RGC. Sinungaling kayo. Eh bakit po kasi sabi ng gobyerno, founder Soriano eh. Gobyerno na pala sabi, hindi pala Diyos. O maniwala ka sa gobyerno o sa Diyos? Sa Diyos ka ba maniwala o sa gobyerno? Ano ba founder sabi ng Diyos? Siya lang. Sa gobyerno, ang gobyerno ba Diyos? Ang Diyos ang nagsabi na susunod lang sa gobyerno. Ano sasabihin na? Sa gobyerno kasi legal yun ang free will ng gobyerno. Pero hindi sila religious institution. Kasi ang gobyerno hindi religious. Especially we have the separation of the state of the church. Hindi na sila marunong bukas ang aklat eh. Paano sila naging religious? Ang binuklatan nila mga legal books, hindi Biblia. Free will na nila yun. Kung anong gusto na, sayahan mo, may kingdom ang tao, may kingdom ang Diyos. Pero sa kingdom mo God, hindi yun. Turo ng Espiritu Santo na sa ating puso din. Hindi ka maging Kristiyano kung wala ang Espiritu Santo. Yun ang nagtuturo siya ng matuwid sa mali sa gobyerno. Nanaan sa iyong puso. Kaya yung puso guided na, tama yung puso. Nag-influensya sa iyong utak, sa isip, gawa, at sa pananalita. Sabi ni Yesu Cristo ng Diyos sa Matthew 15:18 to 21. Ay, nako, RJ. Ang karera ng Diyos sa loob. Hanapin mo ang karera ng Diyos, hindi sa gobyerno sa Pilipino. Sulputin ang gobyerno ito. Ang aral ng gobyerno, ang batas ng gobyerno, sulput. Ang aral ng Diyos mula sa walang pasimula. Nahayag lang sa first century AD sa pangalan ni Yesu Cristo. Yun ang nagtuturo sa atin ng totoo. Yung Espiritu Santo ng Diyos na sa ating puso. Ebanghelyo ang turo. Hindi legal na sa gobyerno. Ikaw, yun ang free will nyo. Itanong mo abogado kung mali ako. Tanong mo para matauhan ka ang iyong paliwanag. Sige, kaya naman po kasi 58 na eh. Unang-una, sinasabi mo ba yung Biblia na noong unang panahon? Noong unang panahon, pati sa 15th century, sinusunog sa William Tyndale, bawal. Ang tawag sa King James Version ng unang panahon, authorized English Version kasi hindi authorized. Bawal sa katulog. Pati si King James sinutunog. No. Hindi si King James, si Tyndale. Si Tyndale ang sinusunog. Si King James sinusunog. Pero may attempt na assassination attempt kay King James. Bomba naman. Pero nahuli ni King James, marami siyang mga spy. Pinatay na ho yun, mga Katoliko. Pinatay niya, hari siya eh. Pero si Tyndale talagang pinapatay, sinusunog. Kasama ang kanyang William Tyndale's New Testament. Aklat ang din sinusunog ng Katoliko. Obispo pa. Obispo, Katoliko, nagsunog. Nababasa mo sa history, makita mo yan sa YouTube. Pagtanong ka sa mga
English people. Parang si Rizal kilala natin dati dito sa Pilipinas. Si King James kilala sa Europa. Especially sa Inglaterra. Marami to eh. Si Rizal nga, nung sumusunod si Rizal, alaman na aklat, nakita ni Rizal ang abuso ng yung mga praile, mga Spanish priest sa Pilipinas. Ang nobela ng No Limit Hungary, that is a political and religious novel na nag-expose ng oppression ng mga Katolikong praile. Pati Pilipino, sinusunog nila ng mga parang Katoliko din. Mayayabang yan. Pati aklat niya sinusunog. Ayaw na Katoliko, ang gusto na Latin Vulgate. Wala nakailila. Pati sila sa noong na parang nakabasa sa aklat. Sa nabasa na aklat, nabumalik siya, this is the slight expansion of purgatory. Naging protestante. Kaya pinatay siya. Si Gumbo sa at kasi mga paring Katoliko sa mati. Ang sinasabi may aklat ng Biblia, panuluko yun. Walang aklat noon. Doktrina Kristana, manalangin kay Maria. Ay. Sabi mo na may Biblia na sa 15th century pero itinasunog sa panahon ni William Tyndale. Wrong, mali. Hindi tama yung history po ninyo, Mr. Evangelo de Cristo. Bakit? Basahin mo sa Wikipedia. Sa encyclopedia, meron. Sinusunog si William Tyndale. Bakit? Kasi naglathala siya ng from Greek to English. Scholar kasi si William Tyndale, katulad ni St. Jerome, from Greek to Latin. Scholar si William Tyndale, ang history niya, biography niya. Sa standard na, ako tayo, sa Wikipedia, encyclopedia, marunong siya pare. Nagpaalam siya sa obispo na nandun sa Great Britain, sa Inglaterra, na Katoliko, ayaw pumayag. Nagbibisa ang obispo habang sinusunog si William Tyndale ang kanyang aklat. Kinukuha ang aklat ni William Tyndale, yung New Testament. Maraming YouTube yan. Magtanong kayo, Inglaterra. Katanggap-tanggap. Hindi matutunan ng mga Romano yan, mga English people ang sasabi niya. Sinungaling ba sila? Hindi. Talagang totoo kasi mga Katoliko mahilig manunog. Kasi yung aklat ni William Tyndale, hindi yung aklat ng Katoliko. So, ibig sabihin, protestante sila. Kaya ayaw nila, gusto nila na ang King James Version tanggapin ng mga protestante. At para magpatuloy silang maniwala sa Katoliko at ayaw nila. Kaya nagkaroon ng yun tinatawag na Great Divide. Catholic, Orthodox Christian divided, and the Protestant Christian. Great Divide in Western Europe. Yun ang malaking paghiwalay. Kaya hindi matatag ang Katoliko, naghiwalay hanggang ngayon. Yung Protestant, naghiwalay na, nag-iba-iba na rin. Ang Orthodox, nag-iba-iba na rin. Walang unity. Walang espiritu nag-unite sa kanila. Walang espiritu na Kristo nag-unite sa kanila. Sabog. Kasi ang aral na baluktot, influensya ng demonyo na anti-evangelical din. Isa lang ang Diyos nila, Protestante at saka Orthodox Christian. Sa atin, pati tayo, Diyos. Pati Ama, Diyos. Pati ang si Kristo, Diyos. Pati Espiritu Santo, Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, sabi ng Diyos. Kayo aking mga anak, kayo mga Diyos, kayo mga aking anak. Mamatay kayong tulad ng isang tao. Si Kristo namatay bilang tao. Nabuhay muli. Sa Psalm, verse 1,67. At saka, 10 John, verse 26 to 35. Basahin nyo. Yung nakatanggap ng Ebanghelyo, may Espiritu Santo sa iyong puso, naging Diyos din. Yun pa kayong nabigay. Si Kristo ang Espiritu ng Diyos. Mas lalo na. Ang nabigay Diyos din. Pero tayo yung mamatay na tao. May pusong tao. Mamatay rin tayo katulad na tao. Nanahan sa atin ang Espiritu Santo na walang laman. Nanahan sa atin puso na may laman. At saka sa spiritual na spirit na puso. Kapatid, 1 hour na and 34 minutes. Ituloy natin sa part 6 na. Part 7 na tayo. This is part 6. Part 7 na tayo. Sa aming third live discussion with Aji Sinyo. We are now in the part 7 in the next topic.
this is part 6. See you in the next topic. The next part 7. Salamat sa Diyos, papaliwanan mo sa amin, sa aming Espiritu, sa aming puso, sa pagkitan ng iyong Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, salamat, Ama. Yun ang aming maisuklit sa iyo, sa iyong kabaitan sa amin. Patawarin mo kami sa mga kasalanan, gabayan mo kami, nalapit pa, Ama. At bigyan mo kami palagi ng grasya, ng iyong awa, Ama. To the Father God be the glory. In the name of Jesus Christ. Alam, baby? Alam niya nag-hindi na eh. Ano sabihin mo ka na God? The Father God With the Father God, with the Holy Spirit with the Holy Spirit, Lord, be the glory. be the glory. Thank you. In the name of Jesus Christ, Amen. Oh, wow. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. And welcome. Thank you for watching. See you in the next video. Part 7. That's gonna be part 7.